Hey guys, good morning. Welcome back to our channel, The Eaton Squad. My name is Addie. So for today's video, pag-usapan natin ang mga disadvantages bilang isang dual citizen. Dapat alam mo ang mga ito bago ka mag-apply ng dual citizenship. And despite of the disadvantages, bakit nagpa-dual citizen pa rin ako? Pag-usapan natin. Details coming well. So, medyo natagalan yung follow-up natin sa video about dual citizenship. May nagawa na tayong video for advantages to be a dual citizen. Ito naman is yung disadvantages. May mga kanya-kanya tayong rason bakit tayo nagpa-dual citizen. Obvious naman sa inyo at naibahagi ko na sa inyo, kabayan, kung bakit ako nagpa-dual citizen. Kasi nga, nag-for good na kami sa Pilipinas. So, may mga gusto kaming bilhin na property, gusto kong mamalagi sa Pilipinas indefinitely, kaya isa yun sa mga rason. Pero, inalam ko din ang mga disadvantages bago ako nag-apply ng dual citizenship. Kasi importante yon. Hindi pwedeng nagising ka na lang isang araw at gusto mo maging isang dual citizen at nag-apply ka. Importanteng alamin mo ang mga bagay na dapat alam mo na kakabit ng isang dual citizen. Kasi, number one, hindi lahat ay may privilege na maging dual citizen. Hindi lahat ng mga bansa ay tinatanggap ka bilang isang dual citizen. Example dito is yung Germany at saka Japan, hindi nila allowed ang dual citizenship. So, bago ka pa man mag-apply or bago ka pa man mag-decide na maging isang dual citizen, alamin mo muna kung yung lugar ba kung saan ka currently citizen ngayon is allowed na maging dual citizen ka. So, importante yun, kabayan. At saka yung mga disadvantages, ang dami kong nare-receive since in-upload ko ang video about dual citizenship. Ano nga ba ang mga disadvantages? And despite of knowing these disadvantages, bakit nagpa-dual citizen pa rin ako? Bakit mas mabigat pa rin yung desisyon ko na maging dual citizen ako? Ito po ay ibabahagi ko sa inyo yung alam ko lang, kasi baka may magreklamo na naman dyan na, ay nako, kung ano-ano yung mga sinasabi mo, mali-mali na naman yung mga sinasabi mo. Hindi naman ako magre-release ng video kung mali-mali yung impormasyon na ibibigay ko. Kaya, kung ayaw nyong maniwala or hindi kayo convinced, you guys can do your own research. Wala namang problema yun. Kanya-kanya tayo kanya-kanya tayo ng diskarte na dapat alamin natin yung mga bagay bago natin pasukin ng isang desisyon gaya nga ng pagiging isang dual citizen. Ang pinaka-common na tanong or concern bago mag-apply bilang isang dual citizen is yung double taxation. Naririnig ko ito palagi, yung double taxation. So, doble ba yung babayaran mong tax kung ikaw ay isang dual citizen? Magdedepende kasi yan kung saan ka citizen. Kasi dual citizen, foreign ka at saka Filipino ka. So, depende yon. For example, sa US, kasi dual citizen ako ng US at saka ng Philippines. Ang US at saka Philippines, may treaty sila when it comes to taxation. So, may mga leeway na hindi ka magbabayad. Pero, ang mai-advise ko talaga sa inyo, ang maisa-suggest ko sa iyo, kabayan, is kausapin mo. Kumausap ka ng accountant para mas ma-explain sa iyo kung ano yung legal basis or ano yung legal na paraan ng pagiging isang dual citizen sa pagdating sa pagbabayad ng tax. Sa akin kasi, nagbabayad ako ng tax sa US. Kasi may income naman ako sa US. Tsaka nagbabayad din ako ng tax dito sa Pilipinas kasi may income din ako dito sa Pilipinas. Yung iba kasi, yung concern nila is magbabayad ka ng tax sa US, magbabayad ka sa Pilipinas, tsaka yung income mo sa Pilipinas, magbabayad ka ulit ng tax sa US.
Siguro kung nasa mala Elon Musk yung income mo dito sa Pilipinas, i-charge ka talaga ng US siguro. Pero gaya nga ng sabi ko, ang maisasuggest ko talaga sa iyo kabayan is, kung yung income mo is malakihan talaga, dapat kumausap ka talaga ng professional na mag-a-advise sa'yo at mag-guide sa'yo kung ano yung legal na dapat mong tahakin when it comes to taxes. Pero kung hindi naman kalakihan yung income mo, gaya nga ng sabi ko, ako, nagbabayad ako ng tax sa US kasi may konting income naman ako sa US at saka nagbabayad din ako ng tax dito sa Pilipinas kasi may konti din tayong kinakita dito sa Pilipinas. Tsaka napapansin ko din kapag nagfa-file kami ng tax sa US, tinatanong yan ng accountant namin na na may income ba, overseas, ganyan, nagtatanong yan siya. Tsaka, na-explain niya yan minsan sa akin, may cap kasi sa USA that you can earn a certain amount overseas na hindi ka nila itatax. Kaya mas maigi talaga na kausapin nyo yung accountant niyo kung meron man kayo or isang professional sa larangan na yan para mas ma-explain nila sa inyong maigi kung ano yung mga responsibilidad ninyo when it comes to taxes. So, sa akin, wala namang naging problema nun kasi, Diyos ko, hindi naman milyon-milyon yung income natin. Yung isa sa pinaka-common din is yung baka hindi ka ma-assist kung dual citizen ka at andito ka sa Pilipinas. For example, nakakommit ka ng crime, andito ka sa Pilipinas, at dual citizen ka ng US, hindi makikialam ang US sa kaso mo. Kasi dual citizen ka din. So, you may lose an assistance from the US or kung saan ka man citizen din when it comes to that. Kung, yun nga, kung may iko-commit ka na crime. Sa akin naman, maingat naman ako. Wala naman akong balak na mag-commit ng crime or anything. Alam mo yun? Nasa sa inyo din yun. Kaya, hindi din naging balakid sa akin yung disadvantage na yun. Kasi, gaya nga na sabi ko, wala naman akong balak na mag-commit ng crime. I will follow the law in the Philippines at hindi ko babaliin yun. Susundin ko kung ano yung mga patakaran dito bilang isang Pilipino, bilang isang dual citizen. Yung isa ding tanong na nare-receive ko is about military service. For example, nagdesisyon kang pumasok sa military. Gusto mo mag-serve sa Philippines through military service at dual citizen ka, hindi pwedeng dalawa yung citizenship mo. Kailangan mo talagang i-renounce yung isa para matanggap ka sa isa. And on my part, wala din akong balak na pumasok sa ganun. Kasi nga, yung rason ko to become a dual citizen is to stay in the Philippines for good. Mag-retire na kaming mag-asawa, dito na yung mga anak namin, mag-aaral, ganun. So, kaya nagpa-dual citizen ako. And there are more reasons kung bakit ako nagpa-dual citizen. More on the advantage side than the disadvantage side, if that makes sense to you guys. So, dun sa mga kabayan nating nagpaplano talagang maging dual citizen, pag-isipan, pag-aralan, mag-research, magtanong sa professional, and magpa-explain ka para mas maintindihan mo yung benefits, advantages, disadvantages bilang isang dual citizen bago mo pasukin ang isang desisyon yan. At importanteng alam mo din kung eligible ka bang maging dual citizen. So, yun yung mga key points, kabayan, para ikaw ay isang maging dual citizen. Tandaan, ang pagiging isang dual citizen ay hindi siya mandatory. Nasa sa inyo yon kung gusto mong mag-dual citizen. Walang sapilitan. Kaya, depende yon sa inyo. Ang mga eligible for dual citizen is yung mga Filipino na nag-abroad, nag-naturalize, naging citizen ng isang particular na bansa at gustong i-retain or i-reacquire yung pagiging Filipino citizen nila through dual citizenship application. Sana maging guide ninyo ang videong ito kung kayo ay nagbabalak na maging dual citizen. Tandaan mo, kabayan, kahit anong video pa yung i-post ko, kahit anong advantages pa yung sasabihin ko or disadvantages bilang isang dual citizen, nasa sayo pa rin ang huling desisyon kung gusto mong maging isang dual citizen.
So, ito yung tatlo sa pinaka-common na tanong na mga disadvantages bilang isang dual citizen. Kung kayo man po ay may mga idadagdag pa bilang disadvantages na maging isang dual citizen, pwede nyo po yung i-share para din makita ng ating mga kababayan na meron pa palang ibang disadvantages aside doon sa sinabi ko na tatlo. Para din siguro maging basis nila yan sa kanilang desisyon kung gusto ba talaga nila maging dual citizen o hindi. So, ito po ang ating latest update. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aming channel, The Eton Squad. Maraming salamat sa tiwala at suporta sa aming channel. Na-appreciate po namin yun. Sa mga baguhan, welcome na welcome po kayo. Sa mga datihan, maraming salamat at hanggang ngayon, andyan pa rin kayo sa ating komunidad, The Eton Squad. I really appreciate it, guys. Kung kayo man po ay may mga katanungan, maaari lang po mag-comment sa video ito or pwede nyo po akong i-direct message sa ating Facebook page, same handle, The Eton Squad. Ipagpaumanhin ninyo kung medyo delay tayo sa pag-reply kasi medyo madami-dami po talaga yung nare-receive natin ng mga direct message. Pero iisa-isahin po natin yan sagutan, kabayan. Muli, kabayan, ako'y nagpapasalamat. Magkita-kita po tayo sa susunod na update. Stay safe, stay healthy, and God bless everyone.